At sa punto pong ito, makakausap naman po natin ngayon si Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., ang alkalde po ng Kamalig Albay, na isa nga po sa mga bayan na apektado po ng matinding ashfall. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Diane Querer po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Magandang umaga po, Ma'am Dayan. Alright, Mayor Baldo, kanina po nakausap namin OCD ng Bicol, aside daw po sa Ginubatan, ay isa rin po talagang inyong bayan ng Kamalig na affected po nitong matinding ashfall. Well, as of the moment po, Mayor, kamusta po ba ang kasalukuyang sitwasyon po ngayon dyan po sa inyong buong bayan? Sa ngayon po, medyo kalmado na po si Bulkang Mayon. Sa titingnan po natin para wala po lang nangyari. Pero yung bakas na iniwan niya nung nakarang araw ay talaga dama ng mga tao na talaga maapektuhan ang kanilang kabuhayan po. So yung may mga clear na po yung skies, wala na pong makapal na usok. Yung mga abo po, sir, meron pa rin po ba o na-clear na rin po yung mga yon? Wala na po yung makapal na usok, pero yung mga abo pa po, nagki-clearing pa po kami sa mga kalsada. Dahil po talagang pag medyo natuyo, buti nga po medyo umulan, pero pag natuyo uli po yun, alikabok na naman po yun at pabalik pag dinaanan ng kalsada, talagang malalanghap ng mga tao. Kaya kailangan po talaga may flashing po yung mga abo. Alright. Well, Mayor Baldo, sabi niyo talagang affected po ang kabuhayan. I understand may mga photos rin pong na-upload in terms of agriculture. Ano po ba yung kasalukuyang situation ngayon ng ating pong mga farmers po dyan in terms ng effect po nitong ashfall sa kanilang livelihood? At ano po yung mga pangangailangan po ninyo dyan, sir? Yung mga pananim talaga ng ating mga magsasaka talaga apektado po. Kumbaga yung makapal na abo na tumama doon po sa kanilang mga tanim ay talaga po hindi napapakinabangan yung mga tanim nila. Kailangan na po talaga nito, matulungan po natin na may balik ang kanilang pananim. Pero sabi natin, hindi po ito ganong kadali. Kailangan po natin yung medyo magandang plano ito at intervention para may balik po yung hanap buhay nila. Kasi pati mga kalabaw nila ay talagang may mga namatay na kalabaw at sa ngayon wala po talaga po makain. With this, sir, na medyo talagang affected yung livelihood ng mga farmers, ano po yung mga possible pong interventions na pwede pong ibigay natin sa kanila ngayong pong wala po silang source of income? And also, ano po ang panawagan po ninyo? Sa ngayon, nandiyan po ang DSWD na mamahagi po tayo ngayon at nag-iumpisa na po ito kahapon na bigay ng food pack. Pero hindi lang siguro kakayanin ito na isang bigayan. Lalo na po talaga yung tinamaan ng makapal na abo. Kailangan po natin mabigyan uli po ito ng additional na food pack. Then sa mga susunod, baka may mga intervention na po tayong magawa. Siguro mabigyan ng DA na mga inputs uli tulad ng farm tools at saka mga seeds para po makapag-umpisa uli, makapagtanim itong mga magsasaka po natin. Alright. Now, in terms naman po dun sa ating po mga residente, mayroon pa po sa mga evacuation centers. Concerning yung inyo pong munisipalidad, sir, sa Kamalig, ilan po yung mga affected residents? At ilan po yung mga nanunuluyan po ngayon sa mga evacuation centers? At sa inyo pong monitoring on the ground, sir, kamusta po ang kanilang situation? Nung pumutok po yung Luzon, lumabas yung mga ashfall natin. Almost 8,000 families po yung apektado po ng ashfall na yun po ang initial na pamimigyan po natin ng mga food pack. Pero yung iba po talagang mananatili pa rin po sa evacuation center. Nadagdagan po ng 258 families yung mga nasa evacuation center namin na may dati na po kaming nasa 205 families. Diyan po sa Kamalig, sir, ilan po yung mga evacuation centers po na nasa under rin po ng inyo pong monitoring? 2 barangay lang po. Nandito po to sa Barangay Tagaytay at sa Barangay Barrio. Nandiyan po yung mga natin affected families ang nanunuluyan muna. Okay. Now, in terms of health o kalusugan naman po, information has also been released by DOH na mahirap po pag nalanghap po itong mga volcanic ash na ito. So, sa inyo pong mga residente, sapat naman po ba yung supply ng mask, particular po yung N95 mask para po sa kanila, para maging protektado po sila, sir?
Yung OCD po, nagbigay na po sa amin kahapon ng 50,000 na N95 na face mask. Pero in preparation po ito kung sakali pumutok ulit si Bulkang ngayon. At saka kinakailangan pa din po namin mga siguro additional face mask. Kasi sa ngayon, kailangan mo talaga mag-face mask pa din sa ibang lugar po natin. Dahil medyo makapal pa rin po yung abo po natin na nalalanghap. With that, sir, Mayor, may mga naulat na po ba or na-monitor kayo ng mga cases ng respiratory illnesses? O baka may mga residente na isinugod sa mga health centers or clinic dahil po sa nangyaring ashfall na ito? Meron po. Sa ngayon, yun po ang lalabas na problema sa tungkol po sa health po natin. Dahil din dyan po yung banta na mga rhinitis, yung may mga asthma, at saka yung mga senior po natin, yun po ang medyo delikado na makalangka po nito ng mga ashfall natin. Well, Mayor, ito ay panahon rin ng bayanihan para po sa lahat. Sa mga gusto po siguro mag-donate, mag-extend po ng tulong sa inyo pong bayan, ano po yung inyo pong maaring mga recommendation or suggestion na pwede pong i-donate ng ating pong mga kababayan to help out yung ating pong mga affected na mga residente po dyan? Initially po, yung face mask nga din, tubig. Then siguro kung may bibigay din po ng mga farm tools, yun po ang pwede natin ibigay doon sa mga farmers at kung may magbigay din po ng mga seedlings, yun po ang kailangan namin para po doon sa recovery po namin. May balik po yung hanap buhay ng mga tao natin. Mayor, panghuli na lamang, sa inyo pong pagtansya, mga gaano po tatagal yung mga residente sa mga evacuation centers? Yung initially, yung nag-evacuate recently lang, siguro 1 or 2 weeks, baka pwede na din po sila bumalik sa lugar nila para makapag-umpisa na din nga po na may balik yung kabuhayan nila. Pero yung remaining na nasa 6 kilometers po, hindi pa po namin to papaya bumalik kasi nag-aalboroto pa rin po si Bulkang ngayon. Medyo matatagalan po ito at siguro ang padala po namin, magawa na rin po namin ng parang with national agency nang mabigyan ng tirahan po para hindi na po sila bumalik doon sa 6 kilometers. Alright. With that, sir, mga ilang residents po yung pinag-uusapan doon na malapit dun sa sinasabi nating permanent danger zone? Nasa 205 families po to ang nasa evacuation center namin na hindi pa namin kailangan ibalik kasi nasa 6 kilometers nga po sila. Alright, well, with that, maraming salamat po sa mga impormasyon inyo binahagi ngayong araw na ito. At syempre po tayo po ay nakikiisa na rin para po sa mabilis na recovery ng ating po mga kababayan dyan na affected ng ashfall. Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ng Kamalig Albay, salamat po at patuloy po kayong mag-ingat siya.